Secretary Bonoan, kayo ho ba, you believe na yung mga binigay ho ninyo na coordinates or yung na mga tao ninyo, sinadya po ito or talagang tanga lang? Ang posible naman ho, pinag-aralan naman ho natin dyan sa civil engineering course, yung mga coordinates po na yan. May mga barkada po ako na mga civil engineer. Pinag-aaralan po, basic po yan sa civil engineering, mga coordinates na yan. Ano nangyari dito, Yusek? Mr. Chair, Your Honor, as I mentioned earlier, ang MIPS coordinate is a locational coordinate. Yung coordinates kung nasaan yung ilog, nasaan yung town, nasaan yung province, that is the locational coordinates. Ang difference, Mr. Chair, is actually when the project is going to be contracted out, there is what we call as-stake coordinates, as-stake plans. Depende na po doon sa condition on field condition. Kasi sila na po magdidetermine where the project will be most useful. Doon na po nila ilalagay yung project na yan. So that is actually the as-stake coordinates, which is actually the limits of the contract that will be implemented, Mr. Chair. May I just one comment lang, Mr. Chair. When I learned about the report that there were actually about 421 potential ghost projects, it's already a mind-boggling information to me. I have never anything about this kind of ghost projects. Kasi if there would be that many ghost projects, I was wondering why would this not been naipaano na ng COA sa departamento? Hindi na ba because yearly, Mr. Chairman, the COA will have to submit to us actually their observation report. And 421 potential ghost projects, as reported, is really a mind-boggling to me. A number of that sort, all over the country. Ako, Secretary Bonoan, maaaring maniniwala ho ako kasi kita naman ho natin may sabwatan ho, ilang mga district engineers po ninyo dati at saka mga regional directors and yung mga COA, yung COA na naka-assign po sa inyong tanggapan, nag-uusap-usap po sila. Pero with what you're saying, 420, medyo malaki nga ho yun. Pero sana nga lang po, with the new administration, magawan ho kaagad ng paraan ho ito. Ano po? Kasi makapag-isip po ang tao na wala ho nangyayari. Kaya yan ho ang nireklamo ng mga kababayan natin. Wala po nahuhuli, wala pa nakukulong. Yung pala, may problema tayo. Kung hindi pa po na-erase ng Mr. Chair natin na ang problema sa mga wrong coordinates, kaya kailangan i-double check ho natin. Yun ang mahirap. Next time po siguro, before we make statements or comments sa media, sa social media, kesyo ganito, kesyo ganon, we have to verify muna po. Ano po? Kasi pinapaasa po natin ng taong bayan, justice this, huhulihin sa ganito, kakasuhan na sa ganon, hindi pa makasukasuhan. Iniisip tuloy mga kababayan natin, baka nagkakaaregluhan na po. May inaayos na, may pinaplansya na. Yung pala dapat to, sinabi nyo kaagad na may problema po tayo, dinire-inform ninyo ang DOJ, ito pong may mga problema tayo sa wrong coordinates para na-inform ang taong bayan. Because yung mama ho, ang Pangulo, nagsalita na may mahuhuli, si Ombudsman Remulla, may mahuhuli, may aarestuhin ng mga opisyal. Alam nangyari. Yung pala, ang tingin ko ho, yung problema natin dyan sa mga coordinates na yan. Anyway, Mr.